Hello guys, andito na naman tayo sa isang reaction video na kung saan isang convicted ng child abuse nagre-recruit ng mga kabataan para isali sa NPA. Yan. Ang nagtatanong sa ating presidente na si Duterte, hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa batas ng Pilipinas. Napakabaluktot na talaga ng ating kalakaran dito. Mas okay pa atang mamuhay sa gubat mag-isa, walang pinoproblema. Pero mayroon pa naman din mga taong naninindigan para ipaglaban ng karapatan natin, tulad ni Duterte. Par. So ako nga pala si Lolo Par. At huwag na natin pahabain pa. Let's watch the video kung paano nilampaso ni Duterte itong isang high blood na naman ako. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita kasama. Hindi po. Ayokong pong maging katulad niyo, no? Ayokong masama doon sa patayan. You will be witness to a murder. At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no, at sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. Andun na tayo sa sinasabi ni Castro na huwag patayin. So, yes. Kasi karamihan sa kanila, nagbabago naman. Yes, totoo yan. Pero, karamihan din naman sa kanila, hindi na nagbabago. So, ano pang aantayin mo yung ikaw ang mapatay? Ha, Mrs. Castro? Representative Castro? Ano bang aantayin mo? Mahirap na magbago yan eh. Hindi ko nilalahat di ba? Anong year ba yon yung bata binalatan sa muka ng isang drug addict? So ano yun? Mahirap yung ganyang sitwasyon. Yung sabi nga ni Duterte, imbis na gastusan mo yung mga kriminal na nakakulong, kasi ginusto nila yan mas pinili nilang makulong. Pinili nilang mapunta sa selda kesa mamuhay ng marangal. So gagastusan mo pa sila. Imbes na itulong mo na lang sa mga mas nangangailangan. Yan ang hindi kasi nila magets. Pwera na lang kung talagang dinudungisan nila ang pangalan ni Duterte. Continue. The police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like what if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung
hustisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What Sa ano niyo yun? what can else can you think of? It's the right thinking. It's the right thinking. I don't believe in you. I don't Okay, know. next, Mr. I'm not Chair. asking- Ang kapal ng mukha nitong Castro na to. I don't believe in you. Hindi naman siya pumunta dyan para maniwala ka sa sinasabi niya. Oh! Nakaka-high blood na naman. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang but have the satisfaction of doing his thing. Okay, yun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang ano ma'am, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa, it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy, galit mo, and there's a confrontation, a violent activity ensues, and if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Magdrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them tama to yan. draw their guns. Drama yan, ma'am. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair,
Sa mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to, pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical, Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nanghuli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganun ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina Ganun sinabihan na ako. natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is Pahiya. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Pahiya. last- Pahiya to the max level. Kaya po ba, Mga Mr. Chair? apo. You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Tawa pa. Si Michael Yang po ay kilala. So, guys, ngayon napanood natin kung paano napahiya si Franz Castro sa harap ng mga tao at harap ng mga media. At saka, wait nga lang. Itong babaeng ito. Ayan. Itong babaeng ito, hindi man lang nagtanong kay Duterte. Hindi man lang siya nagtanong kay Duterte. After nung hearing, saka siya nagputak. Hindi ko alam ano bang mayroon sa kanila. Magaling sila magsalita pagka sila lang magkakasama. So well, sana matapos na lahat ng mga problema at hearing. Hindi naman kasi talaga ito hearing. Guys, mga apo, hindi ito hearing. Ginagamit nila ang Congress para pabagsakin ang kanilang kalaban. Politics, ika nga. Napakadaling maintindihan, pero yung karamihan kasi sa atin hindi magets. So, until next time, high blood na naman ako.